May tanong sa akin, Boss Ray, sana mapansin mo po, kahit di mo na gawa ng vlog. Isa po akong SSS pensioner. Nagsanla po ako ng ATM ng pension ko sa isang lending company. Nakakakolekta naman po sila doon monthly at nakakakuha ako ng sukli ko. Pero nitong nakaraang mga buwan, nawalan ako ng trabaho kung kaya't pinablock ko po ang ATM na isanla ko para ako makakubra buwan-buwan ng pension ko. Makakasuhan po ba ako ng staffa? Sana po masagot nyo. Salamat. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, ibitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan po. Base na rin po dun sa sinabi ko dun sa nakaraang ko pong video last week, no, na mag-feature tayo, no, ng tungkol sa ibang klase ng utang. Okay, kasi para rin naman po sa sa kaalaman nyo rin, dagdagan nyo sa ito kaalaman kasi para hindi lang ho tayo nakafocus dun sa mga bugo katabusado ng online lending apps. Baka mamaya ho kasi manghiram kayo sa ibang lending, financing bank, at least may idea ho kayo. No, dito po sa ating ngayon, sa ating video ngayon, tungkol po ito dun sa mga Sanla ATM. Okay, so dito po sa video natin, alamin natin kung legal ba ito, tawag dito, may mga, ano ba yung mga po pwede nilang isampang kaso pag hindi po tayo nakabayad, no? Kaya po pakipanood hanggang dulo yung ating video. Pero bago ho yan, disclaimer po muna tayo, hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pagsasaliksik at sa tulong na rin po ng ating mga kaibigang abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang po is responsibilidad na dapat natin bayaran. Ang hindi po ako pabor is doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong katanungan. Okay. So sabi niyo nga po, nagsanla kayo ng ATM, no? Yung pang-pension ninyo sa isang lending company. So nakakakolekta sila at kayo naman po nakakakuha ng sukle. Okay. Doon po sa kaalaman ng iba, sukle meaning ito po yung sobra doon sa nakukuha dun sa sa ATM. For example po, yung monthly amortization ng pension nung nanghiram is 3,000 pero ang pension niya 3,300, so may sukli siyang 300. Okay, yung 3,000 lang po kukunin ng lending para pambayad dun sa utang, yung 300 po ibabalik po dun sa nanghiram. So yun po yung sukle. Para lang po meron tayong konting background dun sa okay? Tapos sabi nyo nung nakaraang buwan kasi, no, nawalan kayo ng trabaho, kaya pinablock nyo po yung ATM na isinanla nyo para kayo po makakuha ng pensyon buwan-buwan. Ang tanong nyo ngayon is, makakasuhan ba kayo ng estafa? Okay, ngayon, para lang po maintindihan natin, no, kasi po, no, wala po kasing specific, no, sa batas natin, no, na nagbabawal na sanla ng ATM. Kasi pag sinabi yung sanla ATM, ito yung collateral. No, para doon ho kukunin yung yung bayad. Parang cheque ho. Okay? Kasi sa cheque, pag hindi ho kayo kumbaga hindi niyo nilagyan ng laman, tatalbog ho 'yun. So may criminal liability kayo. Okay? Ngayon dito po naman ATM naman. Okay? Kasi walang specific sa batas po natin 'yan. Pero po 'yan? Kumbaga pinagbabawal po or hindi iniingganyo ng BSP na isanla po as collateral ang inyong ATM. Dahil sabi nga po nila, non-transferable po yan. So ibig sabihin, pag-aari pa rin po ng bangko. Tsaka ang mahirap po niyan, baka mamaya, maano kayo ng data privacy. Kasi syempre, may PIN yun eh. Yung PIN, kaya nga personal identification number eh. Diba? Pag sinabing personal, sa iyo lang ho. Kaya lang, pinapaalam nyo sa iba para makapag-withdraw, para nga pambayad. So, ibig sabihin po, may breach na kagad. Okay? So, sana lang po, na nakakasunod po tayo kasi medyo masalimuot po kasi itong ATM dahil, yun nga, unang-una, walang specific na batas doon. Pero po, syempre, yung mga regulators niyan, yung BSP, syempre, pinagbabawal po na, na isanlayang ATM dahil nga, pag-aari po ng bangko yan eh. Okay, ngayon, baka mamaya ho kasi may magtanong. Yung pera ko nandun eh. 'Di ba? Wala ho sa ATM nyo yung pera nyo. Nasa bangko po yung pera ninyo. Okay, yung ATM po kasi is nagiging tool
no, para po ma-withdraw nyo yung pera. Okay? So, wala dun yung pera nyo. Baka mamaya sabihin, nandun kasi yung pera nyo, hindi yun. No? Kaya hindi nyo po pag-aari yan. Pag-aari po yan ng bangko. Okay po? So, para lang tayo, malinaw, okay? Kasi talaga ho masalimuto. No? Hindi ho basta-basta. Kasi nga ho, hindi naman, kumbaga, marami kasi marami kasing mga lending talaga no? Especially po sa pension, no? Yung mga sanla ATM. Okay, baka mamaya may magtanong na naman. Bawal pala, bakit Bakit hindi nahuhuli o hindi na wala naman ho kasi nagko-complain eh. Di po ba? Yun ho ang mahirap diyan. Parang sa mga bugo katapusadong online lending apps, di ba? Hindi ho malalaman ng gobyerno natin na mali yung ginagawa nitong mga bugok na to kung hindi niyo isusumbong. Di po ba? So ngayon, ganun din po gawin niyo kung ano, pero sa totoo lang kasi pumasok ko kayo sa agreement eh. Di ba? Yun ho ang mahirap, no? Kaya nga ho sabi may gray line yan eh, no? Yes, there's no specific law about it, pero yung mga regulators, no, kagaya ng BSP, pinagbabawal yan. Dinidiscourage kayo na na gawing collateral yan. Kasi nga, personal yung gamit yan eh. No, pinahiram sa inyo yan ng ng bangko. So, pag-aari ng bangko yan, hindi niyo po pwedeng isanla. Kasi ang definition po ng pwedeng isanla is dapat property mo. Hindi mo naman property yung ATM eh. Bakit sasanla mo? Di po ba? Tapos, ito na, yung sa tanong niyo po. Kasi, tanong nyo nga is makakasuhan ba kayo ng staffa kasi nga pinablock nyo yung ATM. Ito na yung sinasabi kong masalimuot. Kasi po, dahil nga dinidiscourage ng BSP at ng mga bangko, tsaka nakalagay ho sa sa terms and condition nyo yan na hindi non-transferable ang ATM nilinaw ko lang ho yun, no? So, balik tayo, no? Dahil nga ho dinidiscourage po ng mga bangko tsaka ng BSP yung pagsasanla po ng ng ATM, kaya yan, baka magkaroon ng technicality. So, most probably po, no? Hindi ayon lang ho ito sa aking opinion, Most probably hindi ho kayo pwedeng kasuhan ng estafa. Although, yes, yun kayo, nanlokot, nanlinlang kayo eh. Kasi ayon po sa definition po ng estafa, pagka kayo po nanlokot, nanlinlang, yan, pwede kayong sampahan ng kasong estafa. But unfortunately kasi, may may involved na na ATM eh. So baka magkaroon ng technicality. Okay, so ngayon, ang maaari po na gawin nung nagpautang ho sa inyo, isampahan ho kayo ng kasong small claims base po dun sa contract. Ang susundin na lang po nun yung kontrata. Okay, ang demand na isasampa sa inyo ngayon is small claims. Okay po, pero bago sila makapagsampa ng small claims case sa small claims court is dapat po nagawa po muna nila yung kanilang effort. Ibig sabihin ko is dapat yan yung tamang paniningil tsaka na-exhaust na nila lahat yung pamamaraan po ng paniningil. Meaning po, gumawa talaga sila ng paraan para kayo masingil. Tumawag sila, nag-email, na pinuntahan kayo sa bahay, di po ba? Yung mga tamang pamamaraan po tapos kinakausap kayo na maayos, kumbaga nag-o-offer sila ng mga payment arrangement, di po ba? Ganun po dapat. Ngayon, kung ginawa naman nila lahat yun at talagang walang nangyari, hindi kayo nakakabayad, di po ba? Well, that's the time na po pwede na silang magpadala ng demand letter at dapat na-receive nyo yan. And pagka di pa rin kayo tumalima doon sa sinasabi, doon sa demand letter, well, that's the time, pwede na sila magsampa ng kasong small claims case sa small claims court. Okay? So, yun yung nakikita ko lang na na magiging senaryo niyan. Hindi kayo makakasuhan ng staffa, pero yung small claims, dahil sa kontrata, yes, masasampahan kayo ng kasong small claims. Now, para mas maliwanag, kagaya nung sinabi ko sa intro natin is hindi po ako abogado. Mas mainam po, dumulog po tayo sa abogado dahil sila po nakakaalam yan. Ako po'y maniningil. Based on my experience lang po ang sasabihin ko sa inyo. Tsaka syempre po yung sa pagtatanong natin, tsaka pagsasaliksik po natin. Okay? Para sigurado po, magtanong tayo sa abogado. Meron ho tayong mga abogado sa PAW. Meron din naman yung private, no? Tapos kung yung kumpanya pinagtatrabahuhan nyo po is may abogado, well,
ipagtanong nyo po sa kanila. Or doon sa sa notary public kasi may mga abogado ho dyan. No? Paano lang naman magtatanong lang naman kayo, kumbaga para maliwanagan lang naman ho kayo. Di po ba? Ang sa akin, ito na lang ho ang sa akin, doon sa nagpadala ng katanungan, magipag-ugnayan na lamang po kayo. Yun naman ho ang dyan, importante dyan kasi para po malutas ang isang problema kasi medyo malaking problema ho yan kasi pinablock nyo. Di po ba? So syempre hindi sila nakakasingil. So paano sila makakapagpautang sa iba kung di sila nakakasingil, di po ba? So syempre may damage na nangyari sa kanila. So pumunta na lang ho kayo sa kanila sa opisina nila, makipagkasundo na lamang po kayo. Sabihin niyo yung kagaya sinabi niyo na walang kayo ng trabaho, di po ba? Kaya niyo pinablock kasi dala ng pangangailangan dahil kailangan niyo kumain, di po ba? So baka mamaya kasi meron silang meron silang kasagutan na maibigay sa inyo doon So ganoon na lang gawin ninyo. No? Ito ang payo ko sa inyo lagi, no? Kung hindi naman ho kayo hinaharas sa tamang pamamaraan naman po ng pagpapautang, no? Nangyari, kumbaga dumaan sa tamang procedure, hindi kayo hinaras, makipag-ugnayan kayo. Ano po? Kasi yan talagang sisigilin kayo niya, tatawagan kayo niya mga yan. Diba? Talagang makulit ho yan. Kasi syempre meron silang sisingilin sa inyo Di po ba? Pero hindi ho ibig sabihin yung pangungulit na yung kagaya ng ginagawa ng mga bugo katabusadong online lending apps. Hindi po. Pag sinabing makulit, talagang lagi kayong tatawagan kung hindi kayo nakakasagot. Diba? Kumari, hindi naman kayo sumasagot sa tawag. Diba? Pag pupunta sa bahay nyo, walang tao. Talagang lagi kayong papaalalahanan niya mga yan. Pero kung kagaya itong mga bugo katabusadong online lending apps na to na nakausap ka na, sinabi mo na magbabayad ka sa susunod na linggo, mamaya tatawagan ka na naman, may message, yun ibang kulit ho yun. Yung panghaharas talaga yun. Pero yung nagpunta sa inyo, hindi kayo nabutan, tinawagan kayo, hindi kayo sumagot, talagang lagi kayong kasi syempre, may sisingilin sila sa inyo Obligasyon ho nila yun Kaya lang, syempre, kailangan nilang sumunod at tumalima dun sa prohibition on unfair debt collection practices. Inilista naman na po yung bawal Di po ba? So, yun lang naman po ang kailangan gawin. No? Ulitin ko po, makipag-ugnayan kayo sa kanila kasi may obligasyon ho tayo. May mali rin naman tayong ginawa. Di po ba? Na binlock natin yung ATM which is yun yung means nila para makasingil sa inyo Di ba? Kasi nga ginawa niyo collateral. But still, ito ulitin ho natin, there's no legal basis doon. Pero syempre yung regulator po ng yan is yung Bangko Sentral ng Pilipinas na ipinagbabawal po. So medyo sabi nga masalimuot kaya ang gawin niyo na lang makipag-ugnayan na lang po kayo sa kanila. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.